Ang programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro-Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang CEO at President ng Don Chris Cacao Incorporated, Ms. Cristina Masiba. Good morning po at welcome po sa Pro-Pinoy. Good morning and maraming salamat sa invitasyon po dito sa Pro-Pinoy. Isang karangalan po sa amin. Wow, magandang umaga, Doña Chris. Yes, Kasi Don CEO. Chris di ba? Don Chris, that means Doña Chris. Cristina. Hindi po Doña, sir. Di ba? Hindi pa, papunta na. Bari po namanan nyo ito, ang inyong kaalaman sa inyong tatay. Yeah, actually, to give you a story behind about Don Chris Cacao. So, yung Don Chris, pangalan yan namin ng father ko. So, it's Dodong and Cristina. Way back nung 2021, kasi yung father ko before, ang ginagawa niya, nagbebenta muna siya ng mga beans. Okay. Then, I told him, sabi ko, pa, mag-create tayo ng mga byproducts. Gawa tayo ng isang business na alam natin na pwede talagang makatulong din sa mga farmers and magiging proud ang mga Filipinos. So, sabi ko, ano kaya ang ipapangalan natin if ever? And then, vividly, natatandaan ko pa po, yung father ko sabi niya, alam ko na, Don Chris. Sabi ko, bakit? Dodong and Cristina. Don Chris Cacao. Bakit Don? Kasi kung Dodong, Don Chris. Ano po eh? Yun, Parang po yung dating. Parang Don. Kasi po, ang sabi din po niya, pag in the future, pag sobrang okay na, pwede ka ng Donya. Yun na. Yun po. That's what I said. Tama si Ko. That's what I said. Yun Probably po. I was able to read the mind of his dad. Parang andun ka nung ginagawa nila yung pangalan. Parang si Nostradamus, no? Andun present. Ayan. So, dun po nagsimula, byproducts, gumawa kayo. Yeah, we started, yung father ko, like what I've said kanina, we started selling beans. And then after that, nag-umpisa ako, sabi ko, gawa tayo ng tableya. Tableya. Pero nung umpisa, yung mga ginagawa namin, binibenta ko muna sa mga kaibigan ko sa insurance industry. Nasasarapan po sila. Tapos yung father ko, sige, okay, dyan lang muna tayo. Ako medyo aggressive po ako, siguro na pagkatao or anak. And then, but I waited for my father. But unfortunately, 2023, April 2023, he died. So, when my father died, ang mga farmers namin, sabi nila, Ma'am, ano na po ba yung balak nyo sa farm? Kasi alam nila na nasa Manila ako nagbe-base, baka ibenta ko lang daw yung farm. Sabi ko sa kanila, antay lang kayo, kapit lang kayo, gagawan ko ng paraan. So, dun po, dasal lang ako ng dasal hanggang sa may mga pinakilala na sa akin yung mga tamang taong makakatulong sa akin kung paano ko gagawin yung mga byproducts. Ayun po. Okay, so wow, what a story, no? Yung father mo naman, before having that farm, ano naman ginagawa niya? Yes po. Matagal po siyang naging kapitan sa barko. Oh, wow. Then, ayun po, pinag-retire ko kasi napirata po sila. Overseas? Overseas. Saan sila napirata? Doon sa Africa. Malapit po sa Somali. So, after po nung napirata siya, nagkasakit po siya ng cancer. Kaya sabi ko, dapat nasa retirement na talaga siya. But before nag-retire siya, na-acquire na niyo yung lupa or pamana ba yon? Nag-retire na po siya noon and then isang kamag-anak po ang nag-offer sa kanya sa lupa. Then Okay. na-in love po siya sa lugar. Well, Hingoog naman talaga. Napakagandang lugar niyan. Ilang hectares yung na-acquire niyo? Mga almost 4 lang po. Almost 4. Ang harvest kasi ng cacao is around 3 tons a year. Cacao. 3 tons a year, yeah, 3,000 kilos. So that's around 12,000 kilos. Right now, if you are going to buy that at 150, malaki-laki rin yung revenue. That's around 4.5 million something. Di ba? Yes. Magbibenta ka lang ng kakao. Yes po. Ay, ngayon kung ipaprocess mo pa, times 3, Yes po. ang revenue. So, revenue, mga 15 million, 16 million a year.
Oh, better than working, no? Magbebenta ng kakao. I still do both kasi gaya po ninyo, may mga advocacy po ako. That's right. So, at least, hindi lang naman ngayon that you are making cacao, hindi lang naman yung cacao from your farm, but you're also trying to help the farmers, di ba? Yes po. So right now, what we did is we are buying beans from other farms sa buong Misamis Oriental kasi I want fair trade. Nakakalungkot lang po no, nalalaman ko na yung ibang cacao farmers, pinuputol na lang nila yung mga cacao trees. Kasi mura masyado yung bilihan sa kanila. So, Kasi nalulugi. hindi kasi end user. Hindi manufacturer, kundi traders yon. Yeah. So yung traders, bibilin sa kanila ng between 90 to 100 Mura. pesos. Tapos ibibenta ng mga traders at 150. Yes po. Wala namang pagod. Yeah. May puhunan May lang. puhunan. But if you try to inform the farmers na, hey, we're buying at 150, Bibigay. they will be encouraged to plant instead of cut. Yes po. And then, of course, kailangan maturuan natin yung farmers na if you have, let's say, 4 hectares of cacao farm, hindi po pwedeng wala kang intercropping. So, Agree. kung meron kang 4 hectares, mag-intercropping ka ng mga high-value crops, I like carrots, like for Patatas. example, potatoes. Kasi, alam mo ba na yung Jollibee at saka yung McDonald's, they're importing it from Idaho, United States of America. We can also plant that. Yeah. Like yung 4 hectares mo, kung mag-intercrop ka dyan, sabihin mo na lang 10 tons per hectare. Yes. So you have 4 hectares, so you have 40 tons. Iba, sing mahal din yan ng kakao eh. Mga 100 Kikita pesos din din. na kilo. So, doble yung income mo ngayon. Yes, So, you have income from potato, and then may income ka sa kakao. You might start buying other hectares of land para nang sa ganun ay Lalawak talagang pa. lalawak yung cacao plantation at dadami yung plantation mo ng tawag nito, Cacao and patatas. potatoes. Actually, if you sell it as just potatoes, medyo kikita ka naman ng malaki. Pero Laban na. kung gagawin mong French fry yan, ay talagang mas malaki Mas ang malaki. kikitain mo. Naku, nagka-idea na Nagka-idea si na. Donya. Hindi. Ang gagawin ko po talaga yung intercropping, sir. Ilan po With yung God's farmers grace. ninyo? Sa Right now, mga 7 to 8, mga ganun po. Minsan kumukuha pa kami Dadagdag. pag may kailangan. marami na rin yan. Kasi continuous naman kasi ang harvest ng cacao. Yes. Hindi naman sabihin mo na seasonal yan. It's a tree. So, Namumunga. continuous yung bunga niya. So makikita mo right na mag-harvest ka. Hindi kagaya ng mangga, pag-spray mo, namumulaklak, namumunga, i-harvest mo, mag-antay ka na naman. Nag-aantay ka Ang na ng kakao, season. hindi araw-araw, meron yan. Agree. Di ba? We used to have a mango farm po, pero hindi po naging... Mahirap ang mango. Now, mahirap. pag maganda naman yung input mo, let's say may fertilizer ka maganda, dadami yung bunga. Exactly. I will recommend to you. Naku, gawa ko Naku. kasi. Nagkaka-idea na Ga- naman. Double gawa ko kasi harvest. yun, double harvest. Double harvest. So, pag maganda yung fertilizer mo, like organic fertilizer, at least nilalagay mo dyan naman organic. Yes. Organic fertilizer ang gagamitin mo, tataba yung ano, at saka dadami Cacao. yung bunga. Yes. Malay mo, mag-increase yan ng 20% or 30%. That's additional revenue. Revenue. Sa'yo. Di ba? Ito nga po, tinitingnan ko pa lang sa packaging, parang expensive ang dating eh. Parang Very expensive. Kaya nga, high quality. pagkukwentuhan natin yan. Opo. Papakwento natin kay Donya. Yes. Don Pwede Chris. lang, po, Chris, kayo. kwento mo. So, okay. Ang produkto? You started from just selling the beans. The beans and then, tableya. And tableya. What happened along the way? I've met some very good people with God's grace, no? So, I've met some chocolatier. Ayun po, nagka-idea na ako na I want to create something different. I want to create na Filipinos can really be proud of. Na hindi lang puro European countries, hindi lang puro US, na gusto kong makita din ng Pinoy na kaya nating gawin to. So, ayun po, yung una po naming nilabas under the chocolate. Ang chocolate, ibig sabihin po, in Danish term is chocolates. Okay. So, it's the Don Chris chocolate premium cacao truffles.
So, meron po siyang 6 flavors. No? So, may rum, may coconut, may milk, may almonds, may dark, and may matcha. Yun. So, we have, sa 6 flavors na yan, we have Baksab 6 and Baksab 12. And also, we will be releasing purely almonds, parang Ferrero type. Oo. Kasi gusto ko po talaga gumawa ng locally na to also do compete with with Ferrero na kaya natin. Hindi, yun na nga, yung mga nandito ngayon, mga Ferrero, Hershey's, tapos merong tawag nito, yung Cadbury, may Toblerone. We can make that. Yeah. We can Kaya make that na, at half the price. Yes. And ang nakaganda po, kasi this is handcrafted artisan chocolates. Kaya medyo nasa high-end po siya. Kasi una-una sa lahat, yung ingredients niya are natural. Hindi po kami gumagamit ng vegetable oil, palm oil. So it's really pure cocoa butter. And wala din po siyang mga extenders. So, short ang lifespan niya or shelf life, 2 months for the truffles. Yan. So, but I'm pretty sure isang upuan lang po yan. Lalo na pag may mga chikiting. Yes po. And ang nakaganda po sa kanya, I'm very proud of really kasi hindi po siya matamis. Yun ang hinahanap natin. And kahit ilan na po yung nakain nyo, ilang peraso, hindi po siya masakit sa lalamunan. And to tell you honestly, wala po akong hilig sa tsokolate. Talaga sa totoo po yun. Pero, Yung tsokolate yung mahilig sa'yo. Yun, ito po yung naano ko na, pwede pala ito sa mga taong kagaya ko na makaka-appreciate. Lalo-lalo na best paired with wine, yung aming tsokolate. So, Ayun. sa mga hindi mahilig na chocolates, makakatikim talaga. Yes po. So far, maganda po yung feedback sa lahat ng mga taong nakakatry ng aming premium cacao truffles. So, and of course, aside from our premium cacao truffles, the tablea, and just days ago lang, kaka-launch lang namin ng bars kasi we want also to target ng Market B and eventually the Market C. So, hindi pa po ito yung final packaging ng bars. Tingin nga. Yun. So, very, very proud din po ako sa bars namin kasi uniquely, it's also handcrafted artisan and then maselan po ang paggawa. Kasi kahit sa farm mismo ng Don Chris Cacao, meticulously po ang sa mga beans namin, pag-process. Pag-select. So, even yung mga chef ko, very particular sila when it comes to the beans na kailangan good quality or else hindi talaga magagawa. Ganun po. So, talagang nire-require nyo na fermented before it dried, no? Yes po. So, the best daw is 5 to 6 days fermentation. Yes po. And then after fermentation, tsaka mo i-dry yun. And then, sa roasting, depende na yun sa chocolatier kung anong Yes. gusto niya. Dark Kung roast. high roast, oo. Kung gusto niyang medium roast. Pag medium roast kasi nandoon pa rin yung mga notes. Yeah, So, flavor mga, notes. mga lalasahan mo. So, pag dark roast, pero yun naman yung healthy, yung dark roast. Yes, dark chocolates. Mapait-pait na talaga yun. Yes. But, still, it tastes chocolate. So, chocolate pa rin. Kayo po ba yung roast nyo, dark? Yeah. Depende din sa ng chocolatier ko talaga, ma'am. Sila ang nagdi-determine yan. Kasi alam nila kung anong gusto ng target market nila. So, it starts with harvesting it. Pagkatapos, if i-ferment mo, pag na-ferment na ng 5 to 6 days, ida-dry mo. Yeah. Pag na-dry na yan, siyempre, titingnan mo talaga kung minsan kasi nag-harvest sila hindi pa mature eh. Pag hindi pa Baby mature, hindi maganda. Hindi pwede po. So, pag mature na, yun, magandang chocolate, tsaka mo i-roast. Pag roast mo niyan, gusto mong dark roast, after roasting, you separate now the nibs from the cacao shell. Pero yung cacao shell, ginagawang tea nila yan eh. Meron po, yes. Ginagawang Kaya wala tea. pong tapon, sabi nila po. Cacao. Or they even use it as a fertilizer. Yes po. Diba?
In fact, we will also be creating more products like cacao vinegar, mga ganun po, in the near Sa future. fermentation, no? Yes po. So, may nagkaka-juice kasi yan eh. Yes. So kung Vinegar. i-ferment talaga yan, nagkaka-juice yan. And then, salain mo yung juice, pwedeng cacao vinegar yun. suka na. Masarap po. Yun yung gamit ko sa farm ko. Kasi yung pag-harvest mo ng cacao, may flesh yan eh. White flesh. Pag tinikman mo yan, matamis. So pag ferment mo yan, may mga bakterya na kagaya ng dumadapo sa tuba, yung nectar, may dumadapo sa tawag nito, sa sugarcane, na talagang nagfe-ferment, nagiging sour, naging maasim, magiging... Yung acetic so, acid. meron kang suka na Cacao meron vinegar. kang sugarcane na suka, meron ka rin namang coconut nectar na suka, Tuba. meron ka rin nipa na suka. So, ang daming klaseng suka. In fact, sa US, yung apple cider. Yes, apple cider vinegar. From apple. So, yun. But, okay, you did not start with the high end. Di ba? Tableya po. Tableya talaga. So, itong tableya, from the nibs, dinadaan mo sa colloid mill. Yeah. Sa grinding machine. Actually, yung iba hanggang grinder lang. And then, gagawin na nilang, coins. Pero ikaw, nire-refine mo pa? Refiner pa. Wow! So, ilang mesh? Super fine ba? Yeah, yung super fine po talaga. Oh, so medyo matagal yung process. Mga 6 hours. Oo. Sa tawag nito, may refiner. Yes po. Wow. May mga yung iba naman ang ginagamit nilang refiner yung tawag nito ball mill. Yeah. Yung iba naman it's a cylindrical refiner. At saka yung stone. Yung stone. In the olden days, ang nagre-refine sa Netherlands, alam mo naman yung mga windmill, di ba? Pag-ikot ng windmill, iikot din yung stone. Sabay. Pag-ikot ng stone, siyempre nakakrush niya yung nagiging refine. Anong tawag nun? I forget the name But it's an equipment though. So, yung benefits ng cacao, para naman talagang dadami ang inom ng cacao. Nandito sa likod, health benefits of cacao. Promotes healthy digestion. Kumain ka na ng marami kasi constipated ka. It may lower blood pressure. Kakain ako ng marami para bababa yung blood pressure ko. May reduce inflammation. So, yung mga masasakit na tuhod, kain kayo ng cacao. Or kaya uminom kayo ng tableya. May reduce heart disease. Ayan. Broken hearted, yan na. Yung mga ganun, yung maraming broken heart, ito, talagang, kaya nga, di ba, pag nangliligaw ka, nagbibigay ka ng chocolate. Chocolate tayo. So, improves cognitive function. Brains. Function. Di ba? Pang-energy, energizer kasi yan kung, di ba, chocolate. Well, yeah. But napakaganda talaga. Of course, yung coffee naman, may value rin yung coffee. It's one of the best antioxidant. Pero ito, antioxidant din ito. Antioxidant. Di ba? So, with all this, bakit hindi tayo kakain ng chocolate bar? Bakit hindi tayo iinom ng chocolate drink? Di ba? Pwede na. Ngayon, may mga restaurants dito sa Pilipinas, masela na kasi ako order ka ng chocolate drink. Ang ilalagay nila sa chocolate drink, cacao powder. Hindi masarap yun. Hindi malinamnam. So, how do you determine whether it's just a chocolate powder or a tableya? Or baterol? Pag nakikita mo na may taba-taba, at saka mainit na hindi umuusok, delikado yung halangala mo dahil mapapaso yan. But that is real cacao. Tableya. Yung iba kasi, yung cacao powder, tinanggalan na yan ng cacao butter. So pag walang cacao butter, hindi malinamnam. Hindi lasa. It tastes chocolate, but hindi satisfying Tama ba, ma'am? Yes po. Yun po yung purest form. Yung tableya mismo, yung cacao mass or cocoa mass. Kasi nandyan pa yung butter.
gaano kalaki na yung volume mo dito sa high-end at saka doon sa mga bars? At saka ito? Kasi starting pa lang po naman kami talaga, sir. This year, kaka-launch lang, officially launch lang talaga ng chocolate. Oo. So, most likely, mga 1,000, nga ganun pa lang. 1,000 na, I'm talking about, sa truffles alone. Then, pero mas marami-rami na po yung sa tableya. Kasi may mga clients po na bumibili ng tableya, isang kliyente 100 packs. Kasi sarap na sarap po siya sa tableya namin. May ganon. Then, business to business, we're doing that. Magkipag-collaborate ka sa mga Yes, gumagawa. po. Like for example, yung ibang mga gumagawa ng cacao 3-in-1, drink, Instant. no? Si Miss Mel. Nilalagyan nila ng coconut milk and then coconut sugar. They just buy the tablia. Yeah. And then, nire-refine pa nila yon. Yes. And then, transform it into powder. Yes po. And ayun po sa mga restaurants, nakapag-supply din po kami. And in Cagayan de Oro, sa airport, nandun din po kami. Yung bars po, ila-launch pa lang talaga ho namin with the right packaging during the Mother's Day. So, we will also be doing business to business pagdating sa bars. Then, may distributor na rin po. Oh, wow! Congratulations! Yes po. Last year pa po kami nililigaw. This year po, naging, napa-oo si Don Chris. Meron din pa po ibang naliligaw from other areas. But, yun nga po, importante sinusunod namin yung business plan. So, yun, kailangan po namin maging strategic lahat. Yes. So may distributor. Without your dad, sinong kasama mo rito sa Business. sa business na ito? Okay. I hired very good people with me to help me kasi nung nag-umpisa po ako, sa akin lahat. Ako yung farm management. And then, ako pa po dito sa Manila, paano namin to gagawin, ima-market. So, by God's grace, I hired people na talagang totoong makakatulong sa akin. No? So, here in Manila, I have mga at least 8 na team members. So, I call them team members kasi we are a team. No? Kahit ako yung CEO nila. So, I have a Chief Marketing Officer, VP in Finance, and then operating officer, and also other yung mga team members. So, ano yung future plans nyo? Sa negosyo. Do you intend to put up a store here in Manila and then branch out in Cebu, Davao, Cagayan de Oro? Yes, very good question po, no? By God's grace, yun po yung plan talaga. And also really to dominate the international market. So, very aggressive po si Don Chris when it comes to doing that. Kaya, so far po dun sa short-term business plan namin, nasusunod naman po. So, we are really after exporting din. Kasi gusto namin mapakilala talaga kung gaano kasarap yung tsokolating Pinoy. Exactly. Cacao ng Exactly. Pinoy. Anong variety ba yung tinanong ng dad mo? Ano po, we have a little Criollo, konting Criollo. Then we have Trinitario, Forastero, and then UF18 and BR25. Mga hybrid na yan eh. Oo, ang These are dami. hybrids. Yes po. At least your dad is proud of you na pinagpatuloy mo. I hope so po. Palagay ko naman Papatuloy. pangarap talaga niya yan. Yes po. Magkakaroon ng chocolate factory in the future. Yes. So, at the moment, anong mga government agencies ang tumulong sa iyo? Ay, very good question po. At the moment, no, si DTI, Region 10, very, very, aggressive and in helping me, and also yung local government ng Ingoog City, even the mayor, and I'm excited to meet the governor, actually, of Misamis Oriental. No, so, they're doing that. Kaya nagkaroon ng maraming exposure din si Don Chris sa Misamis Oriental, and na-connect din si Don Chris to other farmers because of DTI. And in fact, the OST as well, gusto ring pumasok na makatulong din sa Don Chris. Yeah. Like right now, anong mga equipment na gamit mo ngayon? The grinding machine, yung hydraulic machine, and then yung refiner, roasting machine,
Yun po. And the winnower, Okay. the basic. So, kung meron kang hydraulic, that means you intend to sell also cacao butter. Yes po, that's part of the plan, the raw mats. Yung cacao butter and cocoa powder. The cocoa powder, alam mo, pang-bake yan eh. Like you want to make chocolate Chocolate cake, yun ang gagamitin mo. Powder. And instead of manufacturing finished products, ang minamanufacture mo ngayon ay raw materials for chocolatier. Parang magsusupply siya ng mga products. Ang mahal kasi ng cacao butter. You know, Yeah. cacao butter is not just for cacao. Pang cosmetics yan. Pang eh. cosmetics Ice cream. din. Pang ice cream. At saka yung tinatawag na white chocolate, yan. Oo. Yun ang gamit mo. So, I'm sure you're going to manufacture also white chocolate. Yes po, that's part Soon. din po ng... Napakasarap ng white chocolate kasi talagang cacao butter. Eh. Meron ako natikman yung kay Miss Kim sa Broso chocolate. Sa Broso, yung white chocolate. Sabroso. So, ano po ang mga tablayan sa atin? May unsweetened? Meron pa po bang... Ginawa po namin, it's more on the unsweetened side. Kasi para mapaglaruan na lang ng buyers kung ano po yung gusto nila. Kung gusto nila, lagyan na lang ng asukal. Yun. Or honey. Yeah, or honey. Or high fructose corn syrup. Corn syrup. Magkano naman po yung ating mga produkto? Okay. At saan po pala available? Yeah, Ayan. sure. Sige. So, yung aming unsweetened, it's 350 pesos per pack. And then, itong aming box of 12 na premium cacao truffles, it's 1,200. Yung aming box of 6 naman, it's 750. Then, yung aming all flavors ng bars, it's 195 pesos. So, ano-ano yung mga flavors ng bars? We have Milk? coffee latte. Coffee and then latte. we also have the milk chocolate praline or the milk chocolate crunch and the 64% dark. Ito po yung panlaban namin sa ano. Cadbury? Toblerone na hindi matamis. Toblerone. Oo, na hindi po matamis. Yun, yung crunch po namin. May milk chocolate pa na? Yes, yes Ayan. po. Wow. Alam mo, it's a pity, no? Mas masarap yung mga chocolate natin, kaya lang hindi tayo nakakapag-mass produce. Why? Binibili ng ibang bansa. Agree. Like Cadbury is buying a lot of chocolate from South Africa and South America. US is buying a lot from South America. Alam mo ba na ang Pilipinas, we're importing around 3,800 tons of cacao beans a year. Yeah. But in terms of like yung mga chocolate, billions eh. Tingnan mo, darating ka, ikaw, overseas workers ka. Darating ka sa airport, pasalubong mo, bibili ka dito sa Pilipinas, ha? Ang binibili mo, Toblerone, Cadbury, at iba pang mga Hershey's. Tapos yun ang dadalhin mo sa pamilya. Dito mo na binili sa Pilipinas. Kaya tinawagan ko yung yung general manager ng duty free. Sabi ko, maglagay ka ng 30% Pilipino diyan, ha? Kaibigan ko naman si Vico. Sabi niya, yes, boss. Sana meron na ngayon. Kaya kung meron kang, but kailangan mag-mass produce ka eh. Yes po. Kasi ang laki ng volume nila. Yun po yung namin, slowly, ginagawa din. But direction is mass produce. I-mass produce mo talaga. There will be a time na aside from buying from the farmers in Mindanao, ay baka mag-import ka na rin talaga ng cacao beans. Actually, nakabili na din po ako from farmers from Palawan. Palawan. Yeah. Layo. So, malayo. Malayo din po yung farm. Just to support din the farmers. Para may mapagkukuhanan din kayo. Yes. And probably should even encourage them to continue planting. Yes. Kasi maganda ang cacao doon sa Mindanao. Yeah. And one thing na Don Chris would like to do is to support the farmers, not only buying their beans, but also in educating them. So, we are ready to hire talagang mga consultants for different farms. Turuan mo na rin sila ng intercropping. Yes, pwede para din po. very productive yung kanilang farm. Alam mo ba na yung hingoog harap lang ng Camiguin, where Saboroso is. Yeah, we're in the same region. So namimili din sila dito. Minsan palagay ko Collaboration. yung mga farmers na binibilhan mo, binibilhan din nila.
Baka same. Pero saan po tayo ulit available yung mga products? Yes. Right now, nasa online po kami, www.doncriscacao.com, and then sa Facebook and also on Instagram. So, hindi pa po tayo fully open, nag-welcome ng mga distributors. Nag-welcome po kami, Isa but lang. isa pa lang ngayon, then magiging dalawa na soon. Kasi meron silang guidelines. Yes, Business po. plan. Kailangan manligaw ka. Manligaw ka na isang taon. Para Kailangan masagot may ka. intent ka. So kung hindi ka manligaw, no way. Because pag nanligaw ka, ibig sabihin talagang gustong-gusto mo. Yung chocolate. So prerequisite yan. Oo, ayan. Requirements yan. Manligaw muna kayo. Ayan. So, bukod po sa, mayroon pa po bang ibang future plans? Yes. Kagaya po ng sinabi kanina na gusto po namin na mag-put up ng own store na talagang chocolate store na nandun na lahat. Na alam natin na yung mga Filipino, pag sinabing pupunta ng Manila, kailangan may bitbit na Don Chris chocolate pag umuwi sa mga province. And yung mga, in fact, even din, pangarapin ho namin na kahit yung mga foreigners, pag pumunta dito, dyan tayo makakabili ng truffles, na ganyan na klaseng truffles. So, yun, that's part of the plan talaga. Truffles kasi is very expensive eh. You source it sa France? This one, it's meticulously made. Mahirap po siyang gawin. No, the truffle. The truffle itself, Yeah. yeah. But this one, it's a chocolate truffle. Okay. Yeah, so it's different po dun sa, yung mga truffles, Na beans. yeah, for pasta. Yeah. Kasi talagang very expensive yan. Yes po. Kailangan po talaga nasa in-a-box siya, hindi siya mabibili ng nakatingi, like paisa-isa. Good Like question. matcha-matcha, ganun lang. Good question. Ngayon po, ang ginawa namin, kasi by request, no, na hindi lang lahat sa isang box, all original flavors, may iba na gusto namin puro almonds, Oo. gusto namin puro matcha. Ginagawa na po namin yon. And in fact, sa mga pop-up stores namin, binibenta din po namin na ng per piece. Per piece. So, meron pa po bang mga pop-up, mga bazaars na attendan? Ngayon, nasa podium po kami Ayun. until Sunday. And then, next month, sa Mother's Day, we're finalizing kung saan po ang pipilin namin. So, ayan, nasa podium na pala. Patitikman. Malapit lang. Malapit lang. Anting kembot Ano lang. mga bazaars ang dinadayuhan niyo? Kagaya po ng Manila Coffee Festival. You were there? Yes You po, were there. nandun po kami. So, Tabi po kayo ng Cacao Mystery. Ay, Tablaya Baterol. yes, nakita ko po doon si Sir. Di With nakita his yung hat. si Kong. Oo. And then, na-meet po nila yung mga staff ko din doon. So, more on, namimili din po yung marketing namin kung anong bazaar din ang pwede kay Don Chris. Dahil mahal din minsan pag mag-attend ka ng bazaar. Yes po. Investment po talaga They siya. charge you very high. So, but if you're still introducing your product, Kailangan. Kailangan Kailangan. yan. Pero pag kilala na yan, sila na ang mangungumbida sa iyo. Pag may tindahan na. Oo, tama. Ayan. Pero wala naman kayo pinagsisihan kapag gumagastos, no? Wala naman. Kasi, part po talaga siya. Oo, kailangan eh. Oo, kailangan. Part of promoting the product. Yes. Pero naman po tayo, nakakabawi naman. Pag natatapos yan. na yung events. Oo. Minsan, sold out. Oh, yan ang Ganon. maganda. And ang nababawi siya sa feedback lalo. Kasi yung mga Filipino, yung mga Pinoy pag bumibili, natutuwa sila na may ganito pala tayo. Ba't di namin alam to? Kailangan ituloy nyo lang to. So, nagbibigay po yun ng lakas sa amin. Yun. May mga ibang chocolate shop po na ginagawa na nilang flowers yung kanilang chocolates. So, may mga kunyari events, may mga celebrations. Like kagaya po nito, Mother's Day. May ganun po ba kayong mga pasabog? Like gagawin nyo na siyang pa-flower style? In terms of flower style, hindi. But, sa Mother's Day, kukuha po kami ng mga flower shop. Pwede. Yes, ganong partnership. Para promo. And even during events, we do truffle and wine. No? Gagawin na din po namin, mag-truffle and wine experience. Hypeness Parang talaga ang truffle buffet with wine. Ganun po.
Wow. Abangan natin yan. Malaki ang market ng chocolate actually Yes, in the Philippines. Yes. Like yung duty free lang, ang naibibenta nila is around 2 billion a year. Wow. Wow. Pero hindi naman kasi Filipino product eh. Imported. Toblerone, Cadbury, Hershey's. Imported. Alam mo nung araw, meron tayong gumagawa rito ng chocolate, yung Surge. Yes. Remember Surge, no? Ang laki ng factory nila going towards Cainta. Ang laki Dito ng lang? factory nila, pero nagsara yun eh. Oo nga. Pero yun talaga pangmasa talaga yun na chocolate. Compounded talaga yun. So, pag compounded kasi, divide up chocolate powder. And then, yung chocolate powder kasi, deprived na yun ng cacao butter. Cacao butter. So, bibili lang sila ng cow's butter. So, yun ang imimix nila. Then, lalagyan nila ng sugar, milk, powdered milk. Ayun. Chocolate na. Ayun na, chocolate na. Surge na. Yeah. Actually, yung sa masses po na market, part din po yun sa plan, sir. Pero gusto namin na talagang kahit market C or market B, quality pa rin. Importante. Kahit naman yung Cadbury, compounded yan. Hindi naman talaga yan, hindi naman talaga ng sing-sarap ng Don Chris. Yun daw. Tikman niyo po. Di ba? So, ano yun, yung compounded. So, divide chocolate powder, and then they put it in a mixing tank. Tapos lagyan nila ng tawag nito, powder. Actually, ang tawag niyan, ribbon blender. Ribbon blender. Pagkatapos, lalagyan nila ng butter. Iba pa rin ang Don Chris. Kasi cacao butter Yes, talaga. cacao butter. Hindi in-extract. Hindi na deprived. There are factories kasi na who just try to make raw material. So like they bag the cacao powder and then nilalagay din nila sa magandang plastic container yung cacao butter. butter. But ang cacao butter kasi napakamahal eh. Yeah, mahal po. It ranges from 800 pesos to 1,000 pesos per kilo. Wow. Di laban na yun. Tapos yung cacao powder din, mahal din naman. Tama nga po yun, yung meron kayong mga separate products, no? Kayo na lang mag-supply since meron naman kayong magagaling na farmers. Ayan, ako, ang mga comments na muna. Ihahatid ni Andres Bonifacio Jr. Yes, Miss Joanna, narito na ang mga bumabati sa atin ng good morning, Kapro Pinoy, Kong Butch, and Ma'am Joanna, from Erlinda Bachelor, Erly Cortaga, Melissa Corrada, Rachel May Flores, Ashley Mitch Labrador, Nessie Sagario, Brent Lamigo, and Jeneline Villegas. Bago ko ituloy ito, no? Side story lang, Joanna, no? Sabi nga natin dito sa Pro Pinoy, kahit marami tayong chocolating na feature, pero syempre dapat magkakaiba pa rin. Ang nakita nating kakaiba dun sa tsokolate ng Don Chris, pagkita ko pa lang, is yung iba yung texture niya. Ito yung kadalasang nakikita natin sa yung mga sa hotel, yung mga welcome, di ba? Sa Boracay, meron ka pang pinost na gano'n. Yan, ngayon lang nakakita. Sabi ko, pwede rin nilang pasukin yung market na ganito, yung mga Sa hotel. mga hotel. Okay, ayan na. Sarap niyang chocolate, galing kay Nika Reyes, watching from Panabo, Davao City, Shaira Igay, Marilu Arquisa, watching from Minglanila, Cebu City. Meron po ba silang tableya? Meron din sila. Magkano po ang tableya nyo ng Don Chris? Oh, it's 350 po, yung isang pack. 350. 350 pesos. Okay. Tapos yung 1 kilo is around 700. Murang-mura na to. Okay, sa panchampurado, Mary Lopez, nakaka-high-end naman po ng mga chocolate ni Ma'am. Mukhang masarap talaga naman. So, kakasosyal. At hindi nakakaumay. Natikman mo na? Yummy! Sana matikman ko yan soon. Oo, sinagot ka. Hindi nakakaumay, pero ano na siya. Sana daw Oo, matikman. Nena Tade, watching from Cebu City, naglalaway na ako sa product ng Guess. Ganda pang gift sa Mansari. Sana all nagse-celebrate ng Mansari. Nakakaingit ka naman. Aliyalay. Ako po, super favorite ko po ang mga chocolates, lalo na yung dark chocolate, super yummy. Ask ko lang po yung best seller nyo. Meron din po ba kayong promo? Pwede po ba naming mabili na nakabundle na po? Like may iba't ibang flavors ng chocolates. Yeah, best seller po, merong yung dark truffle, yung almonds, yung coconut, surprisingly, marami pong natutuwa sa coconut. Oo. Yun. Yes po, gagawa po yung marketing namin
this coming Mother's Day. Yun po. So, gagawa din po kami ng mga promos this coming Mother's Day. Okay, dagdag ko na rin po, ma'am. Ma'am, may FDA po ba at CPR na po ang ating mga ang ano po? Yes, ongoing po yung aming FDA ngayon kasi developing kami dun sa aming planta po. Okay, pasok tayo sa US. Lani Lamigo, kailangan niya ni Ma'am Pearl yung mga may coconut na chocolate. Sinahanap niya po yan. Sarap naman po. Jane Lamigo, wow, grabe, nakakatakam naman yan. Mukhang expensive ang mga chocolates pero for sure, yung quality, panalo. Sana matikman ko rin ang mga yan soon. Kudos po sa inyong business, ma'am. Evita Honson, napaka-yummy ng mga nasa lamesa, especially yung mga karton. Ayan, natikman ko na yan. Naalala ko tuloy nung nililigawan pa ako ng jowa ko dati. Naku. Panay, bigay sa akin ng mga chocolates at ako naman is kain. Sobrang sarap kasi ng mga chocolates pero mukhang mas masarap ang binibenta niya. Nyo, ma'am, for sure, re-request ko yan sa jowa ko. Jowa ka na, nag-request ka pa. Masyado kang demanding. Ngayon pa bumili ng iyong product. Mabuhay po ang inyong business. Maraming salamat, ha? Leila Dolam, may mga white chocolates din po ba kayo? At saka, nagre-reseller din po ba kayo niyan? Magkano po kapag maramihan yung bibilin? Wala pa pong white chocolates pero part po siya ng plano. Unti-unti po namin nilalabas pa lang yung mga produkto. Yun. So, sa presyo ng white chocolate, wala pa po din kami. Reseller. Reseller. Kailangan po Ligawan. pag-usapan ng mabuti, may mga requirements din po yung Don Chris. Ayan. And dagdag ko na rin, ma'am, no? Yung, ito, nasuggest na to ni Sir Kong, yung mga sinasuggest na sa mga chocolate nating nag-guess, yung para maging may Pinoy touch, instead na almond, pili, para na po promote yung Bicol, tapos meron pa yung lampanog, ganyan, di ba? Masarap din yun para i-infuse natin sa chocolates. Okay, James De Leon, wow, sobrang sarap naman ng mga chocolates yan, lalo na't unsweetened pa. Yun ang kagandahan din dito, ano? Good luck po sa inyong business. Biyaya Guevara, Don Chris Pride. Nako, mukhang fan nyo ito. Kaya naman, back to Studio 2, Kombuch and Miss Joanna. Sino po si Miss Biaya? Talagang nawala na ng boses si Andres. Nalobat? Pero Andres, kumain ka kumain ka mamaya ng chocolate. Gagaling ka. Malamig na tubig. Oh, pwede yan. Si Miss Biaya raw po ay Team member. Team member. Oo, nanonood ang mga team Sa members. purchasing po namin. Hello po. Ayan, happy watching sa inyo. I-greet mo naman yung mga staff mo. Yes. At saka yung mga farmers na sa Hingoog. Ayun po. Good morning, mga ka-Don Chris DC. So, we're here, no? We're lucky na na-invite tayo dito. And sa mga farmers na naadiha sa Hingoog, even mga taga Hingoog City, mayong adlaw sa inyong tanan. Mayang buntag ka ninyong tanan, mga taga Hingoog City. Yes. Sabi po ni Jennifer Saloba, masarap po yung tableya sa champorado. At maganda dito kasi powdered. No, kasi yung nakasanayan po. Hindi, yung tableya naman, madaling mag-melt yan. Madaling mag-melt naman. Okay. Marunong ka ba Champorado ko. magluto ng champurado? Ibang tsokolate kasi yung nagagamit namin. Yung powder. Hindi masarap yun. Totoo. Subukan mo ito. Susubukan natin yan. Siguradong Don Chris. araw-araw magchachampurado ka. Kahit mainit. Kahit mainit sa Pilipinas. Ayan ko. Pero alam mo, yung weird, no? Champurado, tapos lalagyan nila ng dilis. And puto. And tuyo. Tuyo, no? Weird. Ang sarap na kasi ng champurado na walang tuyo. Hindi, yung iba, dilis talaga. Dilis. Dried dilis. Pero masarap din eh. Masarap. Di ba? Ako po, may dilis. May May suka pa. Daalat at tamis daw po nagbe-blend. Nag-aaway. Eto, para naman ibigay ang pwedeng manalo sa ating hulaan mo ang kapital ko, nagbabalik ang Andres Bonifacio Jr. Correct ka dyan, Sir Kong. Napaka-weird yung diba? Oo nga eh. Nakakainis. Pag nakakita ako na, partner nyo yung matamis doon sa tuyo. Sabi mo may daing. Social. Daing. Yun nga raw po yun, yung naghahalo, yung tamis at saka yung Alat. Okay, nako, ang galing naman, no? Ang ating lucky caller from more than 800 viewers. Maraming salamat po, ano? Mula Albay. Ito, pwede natin kunan ng pili. Pili na. Hello, Miss Evelyn.
Hello po. Jimenez. Ayan. Sa tingin mo, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit nila Ma'am Christina sa pagsisimula ng kanilang Don Chris Cacao Incorporated. Evelyn, 50K po. magkano? 50K po. 50,000 pesos. Makakuha mo kaya ang 400 pesos? Joanna, itanong mo na. Alam mo, Andres, nag 1.1 thousand viewers tayo. Ay, 1.1 na. Yes, Ay, wow! 1.1. Congratulations, pro Pinoy. Maraming salamat po. Maraming fans si Miss Christina. Pero ma'am, magkano po ang naging kapital? Ano po? 1 1 Ay, M. nako, sayang. Okay, kaya naman, sa Lunes, 600 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to studio, Kong Butch and Miss Joanna. Ayan. Talagang pilit na pilit yung boses ni Andres. Andres, wag ka nang sumigaw muna. Mayroon pa tayong show hanggang Biyernes. Hanggang Biyernes. Biyernes na naman daw po bukas. Sa bagay. Ayan, Miss Christina, baka meron pa po kayong gustong pasalamatan. Ayun, nagpapasalamat ako sa aking chocolatiers, no? And yung mga taong patuloy na sumusuporta sa Don Chris Cacao. Ayun. And especially yung team members ko na napakasipag talaga. Na kahit lagpas oras na grabe sila dedicated, no, dun sa trabaho po nila. May mga challenges po ba na talagang nahirapan kayo? Yes po. Actually, yung challenges hindi nawawala. Nandyan pa rin yung challenges. Lalo na, nag-uumpisa pa lang talaga kami. No? So, lalo na nung una na sa akin yung farm management, tapos ako pa yung nagpapatakbo dito sa Manila. Sobrang challenging. Ngayon, ang importante lang po dyan, stick kayo sa business plan nyo, yung direction, yung vision nyo. Kahit sobrang challenging siya, yung focus dapat nandoon. Yung vision dapat hindi nawawala. At higit sa lahat, yung pagdarasal. Yung wisdom, kailangan hinihingi. At kung kanino ka dapat i-connect ng mga tao. Yun po. Ma'am, curious lang siguro, ako tsaka yung iba, yung 1 million po na yun ay talagang dahil bumili kayo ng lupa? Machineries. Oh. Tapos yung planta na pinapagawa ko din po. And yung mga ibang supplies pa po. Yun. So, and then of course yung hindi ibang... Hindi na sinama yung lupa eh. Yeah, hindi ko na sinama yung lupa. Baka Kasi binili ng father ko yung lupa. Ito, yung sa akin lang talaga. So 1 million. Yung nilabas nyo, kayo lang yan? Yes po. Ako lang. Oo. Ayan. Ito pa po, pinakamahalagang payo na maaaring ibigay sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo dahil nagsisimula pa lang naman din tayo, di ba? Yes. Kagaya po sa akin na, to tell you honestly, hindi po ako yung background talaga na kasi medtech po ako eh. Oo. And then nasa insurance business. No? So, ang importante is pag-aralan na yung negosyo. Kung hindi ka mahilig sa computation, kailangan matuto kang mag-compute. And then also, kailangan gumawa ng business plan. Yes. Napaka-importante ng business plan kasi yan yung parang guidebook ninyo kung nasaan na kayo. And then, kailangan nire-revisit lahat. No? And importante yung relasyon mo sa mga tao mo. Ako sa mga farmers ko, sinasabi ko sa kanila, kailangan i-treat nila yung farm na parang sa kanila. And yung tamang sweldo dapat maibigay, tamang benepisyo dapat maibigay. No? Kasi at the end of the day, pag nawala tayo, hindi natin ito madadala. Pero kung paano ka tumatak sa mga tao mo, generations from generations, kahit wala po akong anak, yung legacy, yun po yung gusto ko. Yun. So, ayun, and of course, yung wisdom na galing sa Panginoon, napaka-importante po nun. Totoo yan. Alam mo, kailangan, in every business, kailangan meron source of inspiration ka. And you're drawing it from God. Yes. Yun yung source of inspiration mo. Wala naman po pinagsisihan na medtech tapos nag-business. Wala po. Kasi in life, di ba, ika nga, we are all here to learn. Even in business, the challenges, it's part of learning experiences. So, dun sa mga experience na yun, nadadapa man, natututo ako. Pero, just keep on, focus lang, fighting, and then, just stick kung ano yung gusto mong marating. Yeah.
Perfect. From time to time, sinasabi ko, it's through your mistakes that you learn. And the best education is your mistakes. Kasi pag nagkamali ka, and talagang pinag-aralan mo yung pagkakamali mo, hindi mo na makakalimutan yon, and you will never commit the same mistake again. Napakaganda. Di ba? Ayan. Maraming salamat po. Ayun, maraming salamat din po. Once again po, yung page po natin, kung saan tayo pwedeng kontakin, pwede nyo pong i-plug. Sorry. Ayun, it's www.doncriscacao.com, and you can also check our Facebook page and IG, Don Chris Cacao. Ayan. Wala bang mga international inquiry? Ang dami po. Di ba? Ang problema sabihin, naku, wala pa akong capacity to produce that much. Kasi pag sinasabi mong international inquiry, pag umorder yan by container. Maramihan. Para isang shipping, ano lang. Diba? And yung other requirements na trinatrabaho din po namin. FDA. So, may requirement yan ng FDA. So, these are all the things that talagang pag-aaralan when you're in this kind of business, yung food business. Yes, pagkain. Pagkain. Ayan, maraming salamat, Ma'am Chris. Thank you din po. Salamat sa Don Chris Cacao Inc. Naway nakapaghatid kaalaman at kayo'y aming nabusog sa inspirasyong hatid ng kwento ng pagtatagumpay sa pamumuhunan ng Don Chris Cacao Inc. ni Miss Cristina Masiba. Bukas, tuloy-tuloy pa rin ang ratsyada ng ating Nego Success Stories. Ako pong muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Thursday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Pinoy!